Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na tayo po ay magkakasama kahit sa iisang screen. Pero napakahalaga po na tayo po ay makinig at mag-aral sa salita ng ating Panginoon. At sa mga kapamilya nating mga PDLs, magandang umaga po. At gusto ko pong batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Yeah, Happy New Year tayo. Praise the Lord. And of course, sa ating mga wardens, mga officers, salamat din sa inyong buhay. At kami po ay nagpapasalamat sa buhay din ninyo na ginagamit ng Panginoon para makipag-partner po sa trabaho ni Lord. Pagpalain po kayo ng aming Panginoon. Hallelujah! Sa umagang ito ay ang ating tatalakayin ay mula po sa aklat ng Joshua. At ito po ay magandang mapakinggan natin bilang anak ng Diyos na nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya. Sa ating mga buhay, bilang Kristiyano, hindi po nawawala yung kung minsan parang tayo'y nanghihina. Pero salamat dahil sa patuloy na pakikinig natin sa salita ng Panginoon, yung time na parang mag-give up na tayo. Pero kung mapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng kalakasan para tayo magpatuloy na labanan. Kung ano po ang mga problema, ano pong mga bagay-bagay na ating hinaharap sa buhay. Kaya ating tunghayan at ating pakinggan itong salita o utos ng Panginoon kay Joshua. At gusto ko pong basahin natin sa Joshua chapter 1. Yes, pwede sigurong simulan natin na basahin. Praise the Lord. Okay. Sabi niya dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide. Next verse. Moses, my servant, is dead. Now, then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3. I will give you every place where you set your foot, as I promised to Moses. Verse 4. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. And verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. And verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. And the last verse,
I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ito po ang salita ng ating Panginoon na ating tatalakayin sa umagang ito. Makita po natin dito ang isang alagad ng Panginoon na si Joshua. Namatay po si Moses. At ito po ay nangusap po ang Panginoon kay Joshua. At sabi niya, maghanda-handa kayo. Kayo at ang mga tao, dahil gagamitin kita para ituloy mo ang misyon ni Moses. Napapunta kayo sa ibayong dagat, sa kabila, the other side, or the Jordan. Yung lugar kung saan ang ipinangako ng Panginoon sa mga Israelite or sa mga anak ng Diyos. At sabi ng Panginoon kay Joshua, hindi kita iiwanan, hindi kita tatalikuran. Kung ano po ang ginawa ko kay Moses, din ganun din ang gagawin ko sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Joshua. At sa ngayon, mga kaibigan, hindi lang po si Joshua ang pinagsasabihan ng Panginoon dito. May kasabihan po, ay tayo po ang nasasabing Joshua generation. Kaya sa ngayon, namatay na po si Moses at inutos ng Panginoon kay Joshua. Namatay din po si Joshua. Wala na dito sa mundo si Joshua. Kaya ang kautusan na ito ay para sa iyo at para sa akin, na tayo po ay kasalukuyan lumalakad o nananampalataya na ipinaglalaban po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon para ating makamtan ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa lahat ng mga nananampalataya para sa iyo at para sa akin. At makita po natin dito na sabi ng Panginoon kay Joshua, para kayo, ikaw at ang mga tao, ay makarating sa mga lupain na ipinangako ko kay Moses at sa mga Israelite or sa mga tao ng Diyos. Makita po natin dito, may tatlong bagay na dapat natin gawin. May tatlong bagay na dapat natin gawin para ang Panginoon ay palaging nasa tabi natin, or para sa atin, yung sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Or hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Okay. Ang unang-una, doon po sa verse 6. Gusto ko pong tingnan natin uli yung verse 6. Sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Okay? Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Okay? Unang-una is, ang gagawin natin para makamtan natin ang pangako ng Panginoon at para makarating tayo sa ipinangako ng Diyos na lugar. Noon sa ngayon, in short mga kaibigan, para makarating tayo sa kaharian ng Panginoon, ang gagawin natin is, unang-una, sabi niya dito, we need to be strong and courageous. Kailangan na magiging malakas tayo at magiging courageous. Hallelujah. Magiging matatag tayo sa ating paglilingkod.
Alam ninyo kasi, kung tayo po ay mahina, okay? Kung tayo ay mahina sa ating pananampalataya, madali tayong matumba. Madali tayong mawala sa presensya ng Panginoon. Kaunting bagay lang, nadismaya ka na. Kung may nakita ka na bagay na hindi ka aya-aya, matidismaya ka na. Hindi lang yun. Kung tayo'y mahina, darating man ang pagsubok sa buhay, madali tayong mawala sa presensya ng Panginoon. At alalahanin natin na sabi ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na in the last days, sabi ng Word of God, mas lalong humihigpit, mas lalong magiging worse ang ginagawa ng kaaway sa mundong ito. Kaya kung ang mga Kristiyano ay hindi matatag at hindi malakas sa kanilang pananampalataya, ay madali lang silang mawawala sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Joshua, para makarating, sabi ng Panginoon kay Joshua, para makarating kayo sa lugar na pinangako ko, kailangan magiging matatag kayo. Magiging courageous kayo dahil on the way, sa pagpunta ninyo, sa paglakad ninyo, maraming mga hindrances, maraming mga kalaban doon habang kayo po ay papunta sa lugar na ipinangako ng Panginoon. And the same, habang tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, maraming mga pagsubok, maraming mga bagay-bagay na mga sagabal para hindi tayo patuloy na lumakad. Kung minsan, baka yung katabi mo pa, yan ang sagabal, no? Pamilya, or whatever. But we thank the Lord, salamat sa Panginoon, kaya tayo po ay natututo para kahit anuman ang problema, hindi tayo mag-give up. Yeah? Palagi natin sinasabi, kasi sabi ni Lord, I am with you, I will never leave you, I will never forsake you. Ibig sabihin, kung tayo'y maging matatag sa Panginoon, kaya natin. Yeah? Bakit kaya natin? Dahil kasama natin ang Diyos. Bakit kaya natin kung kasama natin ang Diyos? Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Kaya alalahanin mo, kung may problema, kung may trial sa buhay, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kaya kaya mong harapin ang buhay, kaya mong harapin ang bukas dahil kasama mo ang ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay ng kalakasan natin para tayo po ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Pangalawa na gagawin natin, doon sa verse 7, tingnan natin sa verse 7. Sa verse 7, sabi niya dito, be strong and be courageous, and be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Sabi niya, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Tingnan ninyo. Ang pangalawa is, be careful to obey all the law. At sabi niya, do not turn from it, huwag mong talikuran. It to the right or to the left. Huwag kang tumingin sa kaliwa or sa kanan. Para ikaw po ay magiging successful wherever you go or wherever you are. Napakaganda po mga kaibigan. Kaya makita natin dito na dapat natin gawin ang bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po. Gawin natin ang isang bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Or maglingkod tayo sa Panginoon ayon sa
Panginoon, ito po ang mapa na dapat nating gawin at sundin para tayo'y makarating doon po sa kaharian ng Panginoon. At sabi niya dito, do not turn from it to the right or to the left. Ibig sabihin, kailangan na nakafocus tayo sa Panginoon. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, yan po ang gagawin natin. Do not turn, sabi niya, to the left or to the right. Huwag mong tingnan kung ano ang nasa side mo. Sino ba ang nandyan sa side mo, sa left side mo? Tingnan mo nga. Yan. Sino ang nasa left side mo? Tapos sino ang nasa right side mo? Oh. Hallelujah. Yan. Do not turn to the left or to the right. Ang pinaka-basic po na sinasabi nito is, huwag mong tingnan kung ano ang nasa right mo or nasa left mo. Dahil kung siya ang titingnan mo at hindi mo i-focus sa Panginoon, wala. Ano ang mangyayari? Madidismaya ka lang. Bakit? Bakit ka madidismaya? Dahil ang nasa right at nasa left mo, maraming pagkukulang yan. Maraming pagkukulang yan. At kung itutuon mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, mawawala ka kay Lord. Mawawala ka. Dahil kung titingnan mo lang ang ugali niya, tapos titingnan mo ang mukha niya, maraming pagkukulang yan, at once na nagkulang yan, at doon ka nakatingin, mawawala ka din sa pananampalataya mo. Ganon ang tao eh. For example, nakita ninyo ako na marami akong kamali. Madidismaya kayo. At sasabihin ninyo, ayaw ko nang maglingkod. Ayaw ko nang magpatuloy. Why? Because nakatuon sa akin yung pananampalataya ninyo. Pero kung nakatingin kayo sa Panginoon, kahit may pagkukulang, yung nasa tabi mo, magpatuloy ka pa rin. Dahil alam mo at alam mo na hindi naman siya ang magliligtas sa'yo. Kundi ang Panginoon. Ang tao maraming pagkukulang yan. Pero salamat sa Panginoon, kahit marami tayong pagkukulang, minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya tingnan ninyo, kahit pa paano, magkakapamilya pa rin tayo. Marami tayong pagkukulang. Ikaw at ako, marami, iba-iba lang ang pagkukulang natin. Pero salamat sa Diyos, ito po ang dahilan na tayo nakikinig ng salita ng Panginoon para maayos ang buhay natin at kung ano man ang mga bagay-bagay sa nakaraan sa buhay natin, hinugasan tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya ang kagustuhan ni Lord sa buhay natin, kahit anuman ang mga pagsubok, patuloy pa rin tayo at tayo'y mamuhay ayon po sa Kanyang salita. Kaya ito pong dahilan ko bakit tayo po ay nag-aaral sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang nagdadirect sa buhay natin para hindi tayo mawala sa ating paglilingkod kay Lord. Amen? Kaya yan po ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa iyo at para sa iyo at para sa akin. Okay, pangatlo. Okay? Pangatlo, doon sa verse 8. Excuse me. Sabi niya dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Anong ibig sabihin nito? Unang-una, sabi natin, para maging successful tayo, at palaging nandyan ang Panginoon sa buhay natin, unang-una, we need to be strong and be courageous. Pangalawa, we need to live in accordance to the will of God, to the Word of God. Then itong pangatlo,
sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, let's continue to study the Word of God. Yan. At alam ninyong pangako, sabi niya, then you will be prosperous and successful. At doon sa huling verse, tingnan natin sa huling verse, verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yan. Kaya, salamat sa Panginoon. Patuloy po na maging matatag tayo. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. At hindi tayo magsasawa na mag-aaral at mag-i-study dito po sa salita ng Panginoon. Kaya salamat kay Lord. Dahil every Friday, every Friday nandyan kayo. Salamat sa Panginoon. Kung may Bible kayo, napakagandang magbasa kayo ng Bible. Napakaganda yung magbasa kayo ng Bible. Kung mayroon kayong Bible from Genesis. Sana, baka napakaganda yung sasabihin, Lord, babasahin ko itong salita mo. At tulungan mo ako para maunawaan ko. At sana po, Panginoon, pagbasa ko dito mula Genesis, malay mo, matapos sa generation ay sa Revelation, baka lalabas ka na dyan. Malay mo, hindi natin alam kung ano ang plano ni Lord, di ba? Hindi natin alam. Dahil naniniwala po ako na kung bakit ka nandyan, isang rason is para ingatan ka ni Lord at para ipakilala ni Lord ang buhay niya sa'yo, para para makilala mo si Lord. Hallelujah. Yes, para makilala mo ang Panginoon. Dahil alam naman natin, kung minsan siguro, hindi man sa lahat, siguro mayroon sa inyo, yung wala kang pakialam kay Lord nung nasa labas ka. Pero dahil mahal ka ni Lord at gusto ka niyang maligtas, kaya hinayaan ni Lord na nakapasok ka dyan para makakinig ng salita ng Panginoon. Pero hindi lang huminto ang Panginoon ng ganyan. Bakit gusto ng Panginoon na makilala mo siya ng lubos? Dahil gusto ka ng Panginoon na gamitin pa sa mas mataas na level sa iyong paglilingkod. Kaya kasama nito, study the Word of God. At salamat sa Panginoon, salamat sa mga officers, sa mga wardens natin, na nagbabantay, na nandyan sa inyo. At salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon para tayo makinig at mag-aral sa salita ng Panginoon. Kaya I'm encouraging each and everyone. Ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na mag-aral at makinig sa salita ng Panginoon. Every time na Bible study ninyo, sana nandoon yung puso ninyo, nandoon yung hunger ninyo na makinig sa salita ng Panginoon. And I believe that as you continue to listen and learn from the Lord, makikita ang Panginoon ng puso ninyo. At kung makikita ng Panginoon ang puso at paglilingkod ninyo, alam ninyo mga kaibigan, if you will touch the heart of God, naniniwala po ako, nakikilos ang Panginoon, hindi natin alam kung paano siya kikilos, nakasama ang may himala, para ikaw dyan ay makalabas. Pero, ito, kung hindi ka man makalabas, ang importante, in case man na hindi ka makalabas, pero panalangin natin na
kayo ay makalabas. But if in case man, ang napaka-importante dito ay ang kaligtasan natin. Alam niyo ang buhay natin dito sa mundo, limited lang. Pero ang buhay natin sa harapan ng Panginoon is walang hanggan. Kaya, I'm encouraging each and everyone, be strong mga kapatid, magiging matatag lang kayo, patuloy kayo na maglingkod kay Lord, patuloy kayo na mag-aral sa salita ng Panginoon, at patuloy ninyong gawin kung ano po ang napapakinggan ninyo mula po sa salita ng Panginoon. At alam ko po na naggaganap ang Panginoon, at kung maggaganap ang Panginoon sa buhay natin, ang Panginoon ay gagawa ng himala para ang buhay natin ay maayos. Kasi sabi niya dito, your life will be successful and prosperous. Amen? Kaya, may the Lord bless each and everyone. Be strong. Magiging matatag po tayo. Ano man ang problema. Kung problema ninyo ang pamilya ninyo, panalangin ninyo sa Panginoon. Dahil habang kayo ay nananalangin dyan, kumikilos ang Panginoon sa pamilya ninyo. Mga anak ninyo, hindi ninyo alam kung paano po kikilos ang Panginoon para sila po ay makapag-aral. Hindi ninyo alam, sa pananalangin ninyo, paglilingkod ninyo, kahit malayo kayo dyan, dahil sa katapatan ninyo sa Panginoon, kikilos ang Panginoon sa mahal ninyo sa buhay. Bakit? Dahil sa katapatan ninyong maglingkod. Hindi ninyo namamalayan ang Panginoon kumikilos sa iyong pamilya at pinagpapala ang Panginoon ang buhay nila. Walang imposible sa Panginoon. Kung si Elijah, alam niyo, kung si Elijah ay tinugon ng Panginoon ang kanyang pangangailangan, na ginamit ng Panginoon ang uwak. Alam niyo yung raven? Yung raven, para matugunan ang pangangailangan ni Elijah. Hindi natin alam, pwedeng gawin ng Panginoon din sa inyo. Pwedeng gawin. Kasi sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa ko kay Moses, pwede ko din gawin sa iyo, Joshua. Sabi niya. Hindi lang kay Joshua. Kung ano ang ginawa ng Panginoon ng mga miracles sa mga naunang ninuno natin, pwedeng gawin din ang Panginoon para sa iyo at para sa akin kung makita ng Panginoon ang katapatan natin na maglingkod sa Kanya. Amen? So, may the Lord bless you, be strong, and be courageous. Pray tayo. Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kahit anuman ang hinaharap nila, salamat dahil tinuturuan mo po kami na hindi mag-give up sa aming paglilingkod. Dahil alam po namin na ikaw po ang may hawak sa lahat at kayang-kaya mong pagpalain ang bawat isa. Father, thank you. Grip them with the hollow of your hands, O God, and continue to strengthen them, Panginoon, para sila po ay palaging kakapit sa iyo. Salamat o Diyos, ito pang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless you. God bless. Balik ko po sa MC natin. Yan, palakpakan po natin ang Diyos. Maraming salamat po, Pastor Evan.